Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nang napatanong naman ang kung sino nang itabi ng ating bida ang isa nitong sandata na kung anong ginagawa nito, dahil hindi na ba nito kailangan ang dalawa nitong sandata upang matapatan siya. Napasabi naman ng ating bida na ang kanyang right sword left blade at ang heavenly demon sword art ay hindi magiging sapat sa isang ito, kaya naman ay sinabihan niya ito na mula ngayon ay haharapin na siya nito ng seryoso. Kaya naman upang magawa na matalo ang isang ito, ay kailangan na niyang gamitin ang teknik na iyon, at ang tinutukoy niya ay ang kanyang demonic god sword art. Dahil doon ay makalipas lamang ng ilang sandali, ay nagpalabas ng malakas na aura si Xian Yuun na kitang-kita naman ng lahat, matapos ay napasabi ito na ngayon ay kakaharapin niya siya ng seryoso. Nagulat naman ang mga kasamahan nito, at napasabi na ang pakiramdam sa buong paligid ay parang bamigat, upang mapasabi sa kanyang isip ang Grand Guardian na kahit ilang beses na niyang nakita ang ganito, ay talagang nakakatakot ang kanilang demonic god dahil sa sapat na ito upang mapatayo ang kanyang balahibo. Nang nagtanong naman ang kung sino sa ating bida na kung hindi lamang ba isa ang nakuha nitong spirit beast, bukod doon ay sinubukan din itong maabot ang divine realm. Nang bigla naman siyang natigilan sa kanyang pagsasalita nang bigla na lamang na sumugod ang ating bida, upang agad siyang mapadepensa gamit ang kanyang sandata. Naiinis itong napapasabi na ang bastardong ito ay parang mas bumilis pa kumpara sa kanina, matapos ay agad niyang sinabayan ang ataking paparating, at agad na sumugod habang sinasabi na kung ito talaga ang nais ni Xian Yuun, ay ibibigay nito ang hinahanap niyang kamatayan. Dahil sa nakitang pagkilos naman na iyon ng ating bida, ay agad na din siyang muling sumugod upang tapatan ang papasugod na kalaban, subalit nang magtama ang dalawa ay matagumpay siyang napatamaan ni Xian Yuun. Hindi naman makapaniwala ang lahat sa kanilang nasaksihan dahil sa nagawang mapabagsak ito ng kanilang Demon Lord sa pamamagitan lamang ng isang pag-atake, maging ang kanyang lolo ay napasabi na kahalintulad iyon ng kanilang Heavenly Demon Sword Art, subalit ang pamamaraan ng paghawak nito at ang teknik ay ibang-iba, at ang pambungad nitong galaw, ay sa tingin niya na iyon ay ang demonic god sword art. Matapos naman ang ginawang iyon ng ating bida ay agad na din itong bumagsak, sabi ng ating bida na nagawa nitong mas alag ang kaniyang unang pag-atake, subalit ang natitirang 23 pagkilos ay nagawang tumama sa kanyang mga vital point. Dagdag pa doon ay hindi sapat ang tanging dynamic vision lamang upang magawang maiwasan ang ginawa niyang atake, at dahil sa nawasak na nito ang kanyang mga vital point, ay nakakasigurado siya na mamamatay na ito. Nang bigla naman itong natigilan sa kanyang naramdaman, at napapatanong na kung ano itong malahalimaw na killing intent na kanyang nararamdaman ngayon. Subalit nang lingunin niya ang kanyang kalaban, ay may kakaiba naman na nangyayari sa katawan nito, upang magtaka si Xian Yuun dahil sa ang mga vital point nito na kanyang winasak ay dahan-daang gumagaling na at kasing bilis din ito ng kanyang nanomachine. Hindi naman makapaniwala ang lahat sa kanilang nasasaksihan dahil sa gumagaling ang lahat ng pagkakapinsalang natamo ng kalaban ng ating bida, at napapatanong ang mga ito na kung isa ba siyang halimaw upang magawa ang bagay na iyon. Galit na galit naman ito kay Xian Yuun, at sinabihan siya na ngayon ay tuluyan na siyang napilit nito na labanan din siya ng seryoso gaya ng lagi niyang hinihiling sa kanyang makakatapat. Napatanong naman ang ating bida na kung ang ginagawa ba nito ay ang reverse blood demonic art, subalit ibang-iba ito, dahil sa nais niyang magpalit ng anyo bilang sa kung ano. Kaya naman ay kailangan na niyang kumilos at mapahinto ito bago pa man niya magawa ang tuluyan na makapagpalit ng kanyang anyo. At dahil sa kahit ang paunang pagkilos niya ng demonic god sword art ay hindi sapat upang patayin siya, ay wala na itong ibang pagpipilian pa kung hindi ang alisan siya ng kanyang ulo sa isang pag-atake lamang. Subalit nakaramdam naman siya ng isang malakas na presensya sa di kalayuan, upang agad siyang tumigil sa kanyang gagawing pag-atake dito, at mula sa itaas ay may kung sino naman ang dumating bitbit ang malakas nitong kapangyarihan. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang napindutin ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa lakas ng ginawang iyon ni RQE ay nagawa nitong mapadepensa ang ating bida, dahil sa kitang-kita sa kalupaan ang pinsalang sanhi ng ginawa nito. Nang matapos naman nitong mapabagsak ang kung sino sa lupa, ay agad siyang napatitig sa ating bida,
at ganun din si Qian Yuwon sa kanya. Sa isip nito ay napapasabi siya na ang pressure na kanyang ipinalabas ay nakakasigurado siya na napakalakas subalit nagawa pa din niyang makatayo dito, upang mapatanong din si Qian Yuwon na kung sino naman kaya itong dumating na may suot na bamboo hat. Bukod doon ay napakalakas ng isang ito kahit pa wala siyang kahit na anong hawak na sandata, subalit ang martial aura na nagmumula sa isang ito ay napakalamig, at sa pakiramdam niya ay nalalapit ito sa purong essence ng martial art kumpara sa kalaban niya kanina. Dahil doon ay napatanong naman si Qian Yuwon na kung siya ba ang tinatawag nilang combative divine na si Arc Yui, hindi naman siya sinagot nito, bagkus ay iniangat lamang niya ang kanyang isang braso at itinutok sa ating bida, upang agad itong mapatigil. Kaya naman makalipas ng ilang sandali ay agad na pinakawalan ni Arc Yui ang malakas na kapangyarihan nito, upang labis na ikabahala ng lahat. Bago ang tagpong ito, sa malapit na kagubatan ay napapatanong si Arc Yui na kung bakit nandoon pa din ang halimaw na iyon, dahil ang spiritual power ng isang iyon ay nasa rurok na. Hindi lamang iyon dahil sa nagawa na ding mahubog nito ang greatest martial arts ng Eastern Peninsula sa loob ng halos 120 taon, at lagi silang naglalaban isang beses kada 10 taon kaya naman ay alam niya kung gaano kalakas ito. Kaya naman kung may kung sino na magagawang makatapat sa isang iyon na nabuhay na ng ganito katagal, ay kailangan na magtaglay ng halos nasa rurok na ng martial arts kagaya ng sa kanya, at mukhang muling nagpakita sa lugar na ito ang taong iyon. Subalit nang makarating siya sa lugar ng labanan ay napasabi ito na hindi siya ang taong inaasahan niya. Subalit sa papaanong paraang nagawa ng isang iyon na may tulak sa hangganan ng halimaw na iyon. Nang napansin naman nito ang kakaiba at malahalimaw na enerhiya na taglay ng ating bida, upang mapasabi siya na mukhang nagawa nitong makapag-absorb ng essence core ng Spirit Beast, kaya naman ay kung may kung sino na nagawang may absorb ang energy core ng Spirit Beast at nagawang manghimasok sa kanilang Qiangbai Mountain, ay may tanging kagustuhan lamang ang mga ito, at iyon ay ang targetin ang essence core ng White Wind Tiger. Kaya naman ay kung iyon ang kaso ay dapat lamang na hindi niya hayaan na mabuhay ang isang iyon, matapos ay agad siyang nagpalabas ng malakas na kapangyarihan mula sa kanyang kamao. Nang matapos naman ang malakas na pagsabog sa kanilang kinaroroonan, ay nagtatakang napapasabi si Arc Yui na 2 beses na niyang ginamit ang kanyang Void Fist, subalit ang kakaibang enerhiya sa paligid ay hindi pa din nawawala. At sa pakiramdam niya ay mas lumalakas pa ito. Nang nakita naman niya ang ating bida upang mapasabi siya na mukhang sinalag ng isang iyon ang kanyang pag-atake gamit lamang ang Formless Sword, halos 20 taon na din nang may kung sino ang magawang mas alag ng 2 beses ang kanyang Void Fist. Dahil doon ay sinabihan niya ang ating bida na mukhang isa siyang master na nasa Life and Death Realm o Divine Realm na, subalit sumagot naman ang ating bida na maging siya ay ganun din naman. Sa isip nito ay napapasabi siya na upang makapagpalabas ng ganong klase ng lakas na sapat upang wasakin ang espasyo ng paligid, ay ang isang ito ay hindi na nakapagtataka na nagawa na nitong maabot ang rurok ng Life and Death Realm. Hanggang ngayon ay ang pagpapatibay ng kanyang malakas na enerhiya gamit ang Heavenly Demonic Energy ay hindi pa naging sapat, subalit ang gumawa ng Formless Sword upang pangdepensa ay ang pinakamahalaga muna sa ngayon. Nang makita naman ng lahat ang ating bida na nasa maayos lamang ay napatanong ang iba na kung sino naman kaya itong dumating, na sinagot naman ni Qian Inji na nakakasigurado siya na ang taong ito ay ang Eastern Caste God na si Arc Yui. Manghang-mangha naman ang dating tumatayong Palace Master na may ganitong klase palang master ang umiiral. Napasabi naman ng Grand Guardian na sa lugar na ito ay tanging si Qian Yuwon lamang ang may kakayahang tapatan ang halimaw na ito. Sa isip nito ay napapasabi siya na siya na nagtataglay ng ganitong klaseng lakas ng martial prowess, na maging siya na Grand Guardian na master na ng Supreme Master Realm ay nakakaramdam ng pagkawalang kwenta. Dagdag pa nito na dahil sa ang kanilang demonic sect leader ay humahawak ng titulo bilang ang Demon God, ay mukhang ang 2 sa 5 Great Master na nagtataglay ng titulo bilang mga John, ay maaaring dito na magtatapat. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata, ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.